Dalawang gerang nangyayari. Kung pangatlo, masyado na silang sabog. Naku, Yan ang sabog. katotohanan. Bakit ba sabog ang ginamit mo? Makasabog ka naman, maraming tatamaan. Huwag ganun. Sa tingin ko, ang mga Pilipino lang ang umaasa na lulusob ang mga Amerikano dahil nga sa MDT. Pero mga Amerikano, alam nila na hindi nila kayang makipaggera ngayon sa China. Bakit? Well, unang-una, biggest Eh bakit di natin alam? Ang tanga natin, ganun? Tanga tayo? Tanga talaga tayo? Ang tanga-tanga natin! Hindi natin alam yon? Na tinatarantado pala tayo ng Amerika? Easy, bisa mo. Makapauwing ka pagkadating mo doon. trading partner nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Number two, biggest creditor nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Alam mo, pinalalabas lang kasi ng Amerika, galit sila kunwari sa China at sa Russia. Pero sa totoo lang, particular sa China, ang Amerika, nakasalalay ang lahat ng industriya ng Amerika sa China. Pumunta ka nga sa mga ano dyan, puro Chinese ang pagkain dyan, lahat ng kagamitan, in-import sa China. Tapos kunwari galit sila. So alam nila na mas malaking stakes kung lalabanan nila ang China. Pero at the same time, ano naman ang mapapala nila sa Pilipinas? Wala, mga bato-bato. At saka yung freedom of navigation. Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipaggera sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Pero ang gusto kasi ng ating ilang tambaluslos dyan, gamitin yung pagkakataon na yon para ma-extend na kanilang mga termino. Ay nako, naman. Sana medyo makinig-kinig ang gobyerno natin kasi alam nyo, masyado kayong selfish eh. Ito nga yung sinasabi niya dito eh. Pag nangyari tong gulo, siguro karamihan ng mga politiko na nandito, pupunta lang yan sa ibang bansa kasi may mga visa na yan eh. Iiwanan na lang nila tayong mga Pilipino. Yan ang strategiya ng mga Romualdez. Inisin ng mga Chino para sa ganon maging mas agresibo mga Chino nang sa ganon pag maging mas agresibo na Yan si Spokes Roque eh. Tatak ni Spokes Roque at ni Panelo. Pag nagla-live, kahit nasa telebisyon, tumutunog yung mga cellphone nila. sila, US come to our rescue, Mutual Defense Treaty. Pero wag po natin kakalimutan, sa Scarborough Shoal, yan din po naging strategiya ni Pinoy at ni Trillanes. Nako! Ano nangyari? Ano? Hindi kumagat ang Amerika. Bakit? Kasi nga, ibang klaseng relasyon niya sa China. Oh, bang kala ko ba galit sila sa China? Tayo nga galit-galitan sa China eh. At ganito kabobo mga Pilipino ha. Pasensya na sa mga Pilipinong bobo ha. Marami dyan na pinipikon tayo na magalit tayo sa nangyayari dyan sa China. Na kesyo kunwari kakampi natin ng Amerika. Pero ang Amerika naman, hindi naman galit sa China. Ganun tayo kabobo. Tapos gusto natin makipaggera. Akala nyo naman, susuportahan tayo ng Amerika. Alam nyo, ang Amerika, pasensya na pero totoo ito. Sa kasaysayan, ang Amerika selfish. Sa kasaysayan po yan, kung wala silang pakinabang, iwan ka. Ang concern lang nila, yung kalahi lang nila. Yan ang totoo. Sino kaya makikinabang dyan pag nagkagulo-gulo at matalo tayo? Ano nangyari sa atin sa kasaysayan? Di ba iniwan tayo? Nakalimutan nyo nung ginere-gera na tayo, matatalo na? Iniwan tayo eh. I shall return. I shall return, di na nag-return. Ngayon na lang uli sila bumalik. Tama, mali. Di ba? So sana wag tayo magpabuyo sa Amerika o sa China. Maging friendly tayo sa lahat. Yun ang sinasabi natin dito. Alisin natin yung mga pogo workers yan. Agree ako dyan. Palayasin natin yung mga lintik na yan. Pero wag na, kasi ayaw, baka akala nyo kasi, ito bakit akala ko ba kontra ka sa pogo? Oh, ayaw rin naman ng China sa pogo workers eh. Kaya nga sila natin dito eh. Kasi illegal sa China yung mga animal na yan. So nagtakbuhan ng mga kriminal nila dito. Tayo naman, kunwari, galit sa China, pero binibaby naman natin ng pogo. Pinagsisilbihan pa nga natin eh. Binibigyan pa nga natin ng mga babae. Tama, mali. Oh. Gago! Oh, mga gago daw kayo, sabi ni Kong. Di ba? Yun naman ang totoo dyan. Galit-galitan pa tayo, kunwari. Biggest trading partner, biggest creditor. Batakin nyo pag nagyari yan, lahat ng kanilang mga kalakalan at lahat ng kanilang pamumunan, frozen. Dahil ganyan po nangyayari pag nagkagera. So hindi ganun kadali na i-provoke si Uncle Sam na makipaggera sa China. Naku po, Lian Orsini, salamat. Yan po ang katotohanan. Paasa. So, ngayon, paano mapapabuti naman ang relasyon natin sa China, ng Pilipinas at ng China? Ako'y nagpunta roon para sabihin sa mga Chino,
tanggapin na natin, unang-una, ng Pilipinas, binili ng Amerika dahil nais silang magkaroon ng stepping stone papunta ng China at ng Asia. Tanggapin na rin natin na mga Pilipino talagang maka-Amerikano. Kasi natutong mga Amerikano, sinakop nila tayo doon sa karanasan natin sa Espanyol. Yeah, you know. Because in the Philippines, it's already a mentality that if you speak in English, you are so shelly. That's true. That's how mentality colonized are we. Correct, my friends? That's how colonial our mentality is. When we speak in English, we are bright and right. Even if we are stupid, just say something in English and you will look like bright person. Do you understand? That's how colonial we are. We love America. It's the land of the opportunities. Tama, mali. O, kayo lang yun. Ako gusto ko Japan. Di ba? Totoo naman. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Ano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, At ng Hollywood. Apple ang gusto natin kesa sa mangga. Apple, ha? At dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo, Oh. kakampit tayo sa Amerika. So ang sabi Aba? ng mga China, huwag mo Hoy, may isipin tumatawag! na makakalaban kayo Hoy! sa Amerika pagdating sa Yan, tinatawagan na siya ng Amerika. Tigil mo yan kung gusto mong makabalik dito. Just Pangan, salamat po. loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino, colonial mentality. Korak? Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Number 1. Number 2, tanggapin ng talagang maka-Amerikano mga Pilipino. Number 2, huwag kumagat doon sa Saan? provocation na ginagawa ng PBBM administration. Nako. Hayaan lang nila. Dahil ang ginagawa ng Pilipinas, pinapainit talaga para magkaroon sila ng dahilan na tumakbo kay Uncle Sam Naku po. at para mag-rescue si Uncle Sam. So wag nilang pagbigyan ng ganyan. Deadmahin lang lahat ng ginagawa ng Pilipinas. At pangatlo, Yun ang sinabi ni si Spokes. Sinabi niya yun sa China. Deadmine nyo na lang yung pampuprovoke namin sa inyo. Medyo sintu-sintulan itong mga kasama namin. kasi yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukal na kapital at proyektong binibigay nila, hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi daw hindi daw magandang relasyon natin. Eh sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives, Ayan, di ba, yung binawi, yung sa Mindanao, dahil sa hindi magandang relasyon natin ngayon. hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin niyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Eh kasi nakikita lang natin 3 maliit na mga tulay. Eh samantalang sa Indonesia, meron ng high-speed train galing ng Jakarta papuntang Bandung. Sangkatutak ang proyekto ng China sa Vietnam at saka sa Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, kaming mga Pilipino, meron kaming tinatawag na utang na loob. Ay, wala. Hindi wala. I disagree. I beg to disagree. Walang ganyan. Yung mga nakaupo ngayon, utang na loob. Mga utang na meron. Pero utang na loob, wala. Oh, totoo. Sabi kasi niya na parang kesa sinabi daw niya doon sa China na kesyo sa China, mga Chinese na wag yung stop yung mga project na initiate nyo nung time ni PRRD. Dahil may utang daw na loob tayo. Mapag nakita natin yan, ma-appreciate natin ang China. Agree naman ako doon. Pero yung sabihin niyang may utang na loob tayo, tingnan mo nga nangyari kay Atty. Vic Rodriguez, tingnan mo nangyari kay Kibuloy. Walang utang na loob yan, mga utang na meron. Yun ang totoo. Debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming kapitbahay. Tama ba ako? Oo! Sana nga, Sana. pinakinggan ako ng ating mga karating bansa na mga Chino. Sana Tingnan nga. natin ang ating mga Sana nga pinakinggan ka. nexters. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin. Okay na yan. So sana pinakinggan ka nga ng mga Chinese, kaya lang sasabihin nila, wala ka naman sa posisyon. Kaya wala ka rin magagawa. Kahit anong putak mo dyan, ipuprovoke kami na ipuprovoke. Yan ang totoo eh. Ay nako, alam mo, napaka-importante nito mga darating na araw Napaka-importante ito mga darating na araw. Dahil dito nga talaga, ito mga nangyayari. Ako, I am really hoping. But I'm being prepared. Nagpe-prepare ho talaga tayo kung sakasakaling merong mga sigalot na mangyayari sa bayan natin. Kaya lang sana naman wala. Dahil you cannot imagine a war. Yung nakita natin doon sa
sa Marawi, hindi ho yun war. Tayo pa lang po yun. Ibang usapan na po pagka nagkaroon talaga ng hindi magandang sagupaan. Kaya nga sana, as much as possible, iwasan ho natin. Hindi ko maintindihan bakit etong gobyerno natin tila insensitive sa bagay na to. Pag may nangyaring hindi maganda, declare na martial law, tuloy-tuloy sila, pero pag tayo talagang natuluyan na, baka mamaya, ang mangyari sa atin talagang mawasak na tayo, masira na ekonomiya natin, mas lalo tayong nagutom. Bahala kayo, kita-kita na lang tayo sa Amerika. Ay, banat bay, ba't ganun ka? Tatakbo din ako, alam naman dito ako, magbarilan dito sa inyo. Joke lang. Pagdating ko ng Amerika, no? Boss Randel, no? Bigla akong harangin sa immigration. Go back to your country. Fight for your country. Ginusto nyo kayo nagsimula nyo. Di kayo ang makapaglaban. Bakit ako? Gaganunin ko talaga immigration. Pero syempre, English speaking, sasabihin ko, hey you! Hey Jude! Tabi ko talaga sa kanya, hey you! You always want to fight. You fight for us. I won't fight until you fight. Di ba? You do the bang. I'll do the eating here in America. Alam mo, ginagawa ko lang katatawanan, pero sa totoo lang, medyo nakakatakot to. Kasi, siyempre, marami tayong mahal sa buhay. Akala mo naman, narami ka talaga. Huwag ka magpagpangga, panat bay. Randel, sunduin mo ako, Dala-dala mo kagad yung motor na kailangan natin, Hindi pa pwedeng wala tayong motor na gagamitin dyan, Ay, nako. Naalala ko pa naman kapon, nagpunta kaming Baguio. Pagpunta namin ng Baguio, ang init-init. Yung tanghali, pauwi na kami. Tagaktak ang pawis ko. Akala ko talaga ma-heat stroke ako Kaya yun, binilisan ko. Ginawa kong 200 ng takbo. Palusot pa no? Biro lang, hindi ko totoo yan. Joke lang po ako. Eto. Si Pastor Kibuloy, sinampa na daw ng kaso. Tuwan-tuwa naman yung mga animal nating mga kababayan. Kala nila, nakalamang na sila. Naglabasan ng warrant of arrest ang Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod po dyan, patong-patong na kaso sa kote ang isinampa laban sa kanya. Linawin natin. Baka mamaya mali na naman ng intindi ng mga animal. Yung warrant of arrest, it doesn't equal to guilt. Linawin natin kasi dami na naman tatanga-tanga diyan ng mga vlogger. Ayan, kita nyo na, may warrant of arrest na yan. Talagang rapist yan, bla bla. Tanga, yung warrant of arrest sa Senado. Ulitin natin, Senado. Hindi po yung warrant of arrest galing sa hukuman, sa Senado po yung warrant of arrest. Ang mali nga dito, nilabas yung warrant of arrest, sabay, idinimanda na. So clear doon? It's very clear na magsasapawan na yan. Alam mo, mapapahiya ang Senado dito Hindi to mga tatanga-tanga yung mga vlogger ng mga insimadang mga nautusan lang. Pag may warrant na nilabas ang Senate, tapos meron ng kaso sa husgado, nangyari na yan, ilang beses na nangyari sa Senado yan. Pinatawag pa nila, alam mo, tumakbo sa husgado yung mga akusado. Sandali, may kaso na kami sa inyo, bakit pa kami pupunta dito? Hindi kasi pwede yun Gets nyo? Hindi pwede yun. Ewan ko ba dito sa Senado na to? Galing-galingan Sinampahan na ng Davao City Prosecutor's Office sa Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Naharap si Kibuloy at iba pa niyang kasama sa kasong sexual abuse, pangmamaltrato at qualified human trafficking. Ayan, tatlo yon. Sexual abuse, maltreatment at saka yung trafficking. Lahat po yan din yung pinag-uusapan sa Senado. Ang tanga-tanga naman So uulitin mo din sa Senado at saka doon. Tapos gusto nyo sumipot, lalong-lalo na yung mga vlogger dyan na, may warrant na, nagtatago na si Kibuloy. Gunggong, yung warrant nga galing sa Senado. Inihain ng Davao City Prosecutor's Office ang kaso sa main office ng DOJ na inendorso naman ng Justice Department sa Pasig City Court. Ang mga kasong isinampa sa Davao City ay may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa pagmamaltrato. Pero kung mapatunayang guilty ang pastor sa qualified trafficking... Alam nyo ba na yan ang gusto ni Pastor Kibuloy? Mapunta na sa husgado. Kasi yan dati na-dismiss na yan. Binuhay lang ng DOJ yan. Alam mo naman si Remulla. Alam mo, sa totoo lang, dapat si Remulla ang tawaging appointed. Bakit? Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Patay na kaso, ayan, binuhay niya.
Siya dapat ang tawaging appointed. Ang hilig mambuhay ng mga kaso niyan. Available ito o walang piyansa, habang buhay na pagkakulong at multang hanggang 5 milyong piso ang posibleng parusa. Bukod dyan, pinirmahan na rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil yan sa di pagsipot ng Sabi naman itong isa, manlaban ka, Kibs, please. Gusto niya kasi, ang akala niya, yung susundo sa kanya sa warrant, yung tipong babarilin siya. Ina! Gago! Pangtanga talaga, ilang beses na natin in-explain yung warrant galing sa Senate. Hindi ho yan babarilin pagkasakaling nagano. Ano ba yan? Tigil-tigilan nyo yung mga kabubuo. Alam nyo kasi, itigil-tigil nyo yung kapapanood kay Mark Models of Manila. Pasensya na pero may Makmak Sumpak. At saka kay Ninyo. Tigil-tigilan nyo na yung panonood nyo kay Cass Janet. Ang bubobo niya mga yan eh. Sorry Mark I love you. Pero wala akong kukutin eh. Sasabihin nila wanted na kagad nagtatago na sa batas. Warrant of arrest sa Senate yan eh. Gago! Diba? komite ni Oh nice, salamat po. Oh sorry na puso mo. Salamat naman Nika. Nice man. Senator Riza Ontiveros. We tried to do our best to, of course, to give due process to Pastor Kibuloy. So I request Sergeant at Arms ng Senado. Oo nga. At, tama ka pa na. Tama yung sinabi mo, Joel. Sa katunayan, sabi nga ng kapulisan sa isang balita, they are just willing to assist. But they're not the one who's going to arrest. Because only the court ang pwedeng umutos sa mga uniform personnel to arrest somebody. Ito Sergeant of Arms ng Senate lang. Tas gusto mo manlaban. Ano ba naman katangahan yan? Gago! requested the chairperson to give us Ayan hindi na ako nagmumura. Si Kong TV na nagmumura. Kasi iniwas ako nang magmura. Lalabas na tayo sa telebisyon. a show cause order, and of course Pastor Kibuloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. Inatasan ng Senate Sergeant at Arms na ihain ang arrest order. Ayon pa sa Senadora, maaari pa rin silang magsagawa ng pagdinig kahit pa naka-session break ang Senado. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Kita mo? Kung paano na talagang nirarush, pinupush talaga kahit may session break na sila. Sabihin may kakaroon ng break eh. Kasi mag-Holy Week, ipupush pa rin daw niya. Naghahabol ka na ba sa ratings o sa survey? Bakit ang bababa sa survey? Mababa ka sa survey, Ontiveros? Ba't ka naghahabol lang? Naghahabol ka ng ng survey mo ha, para tumaas ka? Nalabas namang statement ng kampo ng pastor, iginagalang umano nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw lahat ng kampo ni Kibuloy para maipaglaban at maprotektahan ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon na hindi dapat baliwalain. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ayan, kaya nga gusto kong, Pastor Kibuloy, kung nanonood ka man, o mga kakingdom dyan, baka pwede kitang interviewin. Kasi mahilig kami mag-interview ng mga wanted. Kasi yan naman ang pinalalabas sila. Di nakikita ko na kagad may mga pinapalabas na yung mga vlogger dyan. Wanted na si Kibuloy. O interviewin ka na namin. Yan ang favorite namin interview, mga wanted. Para lalo silang uminit ang ulo sa amin. Wanted kagad? Diba? Ewan ko ba dito sa mga to? Parang mga sintu-sintu din. Ay nako, anyway. Ano pa? Pag-usapan natin. Ay, wag na yan. Ito. Glenda Fernando, maraming salamat. Ano ba yung sabi mo the other day? Pigilan ka magmura. Sige, ubusin mo na bago ka umara. Hindi, wala na, hindi na ako nagmumura ngayon. Si Kong TV na nagmumura ngayon. Agad na ipinag-utos ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalim na investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pinag-aaralan pa kung gaano katotoo ang report at hinihintay lang ng kagawaran ang ulat ng NBI hinggil dito. Si Zulueta ay dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections o Bucor at sinasabing sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid kung saan itinurong utak si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Samantala kinumpirma ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano na nakakuha na ang NBI ng larawan at fingerprints sa sinasabing labi ni Zulueta sa pahintulot ng kanyang asawa. Nauna nang hiniling ng pamilya ni Percy Lapid na isailalim sa independent autopsy ang labi ni Zulueta.
Si Zulueta ay ilang buwan ng wanted sa batas at mayroon na ring patong sa ulo na 1 milyong piso kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahal. Ayan. Ito pong si Zulueta, ito po yung kasamahan na may kaso din kasama ni Bantag. Alam niyo po, nung nabubuhay pa po yan si Zulueta, meron pong nireveal si Bantag na meron daw isang mataas na opisyal, hindi ko na lang babanggitin, sa PNP, na gusto silang ipapatay. Yun daw ang mamumuno para ipapatay ho siya at saka si Zulueta. Ngayon, may nagkwento lang sa akin, ito, kwento lang naman po ito, na ito daw talaga ang ginagawang style para hindi ho ma-obvious na pinapatay. Yung magiging ganyan, tapos ang cause heart attack. Yun ang sinasabi. Okay? Ibig sabihin, maraming sa kababayan natin ang hindi naniniwala na ito po ay namatay ng natural cause. So, may mga pumapasok po na idea na kesyo ito daw na-inject ng something that would lead to heart attack. So, pag lumabas daw sa autopsy yun, pag in-autopsy, talagang heart attack ang dahilan. Ibig sabihin, legally, he died on heart attack. But whatever that na nag-cause noon, ay yun daw yung ginagawa ng ilang mga pumapatay. At yan daw ang ginagamit pagka gustong itago yung sistema ng pagpatay. Yun po yung sinasabi nila. Actually, kaya nung una hindi ako naniniwala Siyempre parang baka naman masyadong ano naman yung theory. Kaya lang, siyempre iba rin yung nakita na ho ni Nakita na ho ni Bantag ito way ahead nung na-interview namin siya dati. Nakita na po niya ito na ganyan ang gagawin sa kanila. It's either i-poison o yung ang ganyan, i-injectan or ipapapatay ng papa-ambush or whatsoever. Hindi natin alam, okay? We wouldn't know kung sino talagang, kung ano ang dahilan. Hindi ko masasabi yan. Mahirap pong manghusga kung yan ba ay... Pero definitely, kasi tandaan ninyo, meron pang isang testigo na nagbago ng pahayag. So, sino ho ba ang naglilink dito kay Bantag? Eto po. So, pwede na namang baka, alam mo yun, baka mamaya, ibintang na naman kay Bantag ito. Ito meron nung pahayag si Bantag tungkol po dito. Pakinggan natin yung boses ni Senator Bantag. Ay, Senator talaga. Pasok. Nakikiisa akong lubos sa malungkot na pagkawala ni Senior Soap Ricardo S. Zulueta. Noong panahon na magkasama kami, hindi lamang siya isang kasamahan, kundi isang mahalagang kaibigan at kakapatid. Isang tanglaw ng integridad, tapang at di maliw na pagtatalaga sa katarungan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang na hindi mapupunan. Sa harap ng mga hamon at mga paratang sa kanya, sa amin, ay matatag na nagtindig si Rick. Naglalarawan ng pinakamataas na pamantayan ng pananagutan. Sana magkasama pa rin sana kaming lumalaban upang linisin ang aming mga pangalan. Upang panatilihin ang katotohanan laban sa anumang mga paratang. Mga paratang na ibinabato laban sa amin. Ngunit ngayon, sa kanyang pagpanaw, mas mabigat na ang aking tinataglay na pasanin. Ang pasanin na ito ay sa akin naiwan. Gayunpaman sa kanyang alaala, mas determinado ako ngayon na magpatuloy sa paghahanap ng hustisya upang parangalan ang kanyang
pagpamana at tiyakin na ang aming mga pangalan ay mapawalang sala. Bagaman ang landas na patungo sa hinaharap ay marami at puno ng mga pagsubok, mananatili akong matatag, matapang at di maliw na sumusunod sa batas sa aming paghahangad ng katarungan. Ayan. So, ayan nga po yung pahayag ni Bantag, ni General Bantag tungkol po dun sa pagkamatay ng kasamahan niya. Kitang-kita nyo naman na emosyonal ho si DG. Siyempre, dahil niya yung kasamahan niya ho yan. At ang pangit ho ng whether it was assassination or whether it is natural cause, ang punto ho dito, napakapangit ng pagkawala itong kanyang kasama. Dahil ho, sila ho ay hinusgahan na sa publiko na sila po ay mga mamamatay tao. Di ba? Ang sakit ho dahil hindi niya ho yan nalinis ang kanyang pangalan bago ho siya mamatay. Di ba? Sana po yan ho yung isang bagay na maiwasan natin. Kaya lang kasi tayo mga Pilipino, lalo na sa bansang Pilipinas, ang grabe ho ang mag-usig ang ating gobyerno kung papaano palalabasin kagad na ikaw ay may kasalanan. Di ba? Dahil ikaw ay kahit wala pang sapat na ebidensya o di kaya ay sapat na ito'y nahusgahan na ng korte, wala na ho, hindi na ho mahalaga. Hindi na ho mahalaga sa Pilipinas yung karapatan mo na idepensa sa sarili mo. Ang importante sa kanila ay basta lang mahusgahan ka na, mabahiran ka na ng putik, yun na yun. So tayo po ay nakikiramay sa pamilya. Ito pong ni Zulueta at sa kanyang mga mahal sa buhay. Wag ho kayo mag-alala at magpapatuloy po ang Banateros para ho ipaglaban ko ano yung tama at talagang i-expose yung tama lang. Doon lang po tayo sa tama. I-expose natin. Alam ko matindi ho ang pressure. Matindi ang pressure sa kaliwat kanan, pero sabi nga ni Bantag, mas lalo na, 'di ba? Mas lalo na ngayon bibigyan natin ng boses ito. Kaya nga isa yan sa lagi naming wish eventually ma-interview natin uli si General Bantag tungkol po dito sa issue na ito. Kung nanonood po kayo, General Bantag, magparamdam po kayo. Ay, mali. Sorry naman. Ikaw talaga banat, bay. Gago! Namura tuloy ako ni Kong. Loko rin to si Kong na no? Alam mo, inaano ko lang kasi si Bantag po talagang ako naniniwala talaga ako na merong magandang plano. Ako naniniwala. Kailangan natin sa bayan ito si DG Bantag. Kung pwede ko lang sanang ako na lang mag-file para sa kanya nung kanyang candidacy bilang senador. Sino ba dito sa atin ng Ako nagtatanong lang ako, meron tayong, konti lang naman po tayo, 5,000 lang naman po nanonood. Sino ba dito sa atin ng gusto na tumakbo si Bantag bilang senador? Sige nga ho. Sige. Sabi ni Jay Guevara, patulo na yung luha ko, biglang ganun Ganun talaga si Banat Bay. Sinong gusto na tumakbo si Bantag bilang senador? Ayan. Ikakampanya ba? Pag tumakbo siya, ipakampanya ba sa kamag-anak nyo? Nako. Dapat hindi lang salita. Kasi pag salita lang, remulya yan. Puro salita, walang gawa, ha? So, ayan. Ayan. Yes, kinampanya ko yan. Ayan, ang dami, General Bantag, DG Bantag, dami pagka alam ko naman, nanonood kayo dito, may mga kamag-anak po kayo nanonood, di kaya parating nyo, yan ang suporta ng taong bayan sa inyo. Sana po, magdesisyon kayo na tumakbo bilang kausapin ko si Pangulong Duterte. Sabihin natin, tumakbo sa Senate slate ni Pangulong Duterte, si DG Bantag. Gusto ko lang linawin, Secretary Remulla, wala po akong kontak kay Bantag.
Baka akala mo may contact ako. Pinupulot ko lang po yung mga sinisend lang sa atin yung email. Sinisend lang sa atin yan, ha? Wala ako kung contact sa kanya. Baka mamaya mapag-isipan mo na naman ako ng masama. Alam mo naman to si Remulla, praning din eh. Isipin na naman, si Banat ba eh, ba't di niya dinadakip si Bantag? Ikaw nga, di mo madakip, gusto mo padakip sa akin. Huwag ganun. Padakip mo muna sa tao mo, huwag sa akin. Diba? Ano tayo eh. Ito, pag-usapan ba natin to? Baka hindi maganda lumabas sa bibig ko. Ito muna. Pasok. Pahayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Kibuloy kasabay po ng selebrasyon ng ika-56 na taong anibersaryo ng kanilang pagkatatag na ginanap dyan po sa Davao City. Narito ang balita ni Brenda Manalo. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 Jimmy na Kim, founding salamat po. anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So mo nang i-celebrate sa Moro National Liberation Front kay katong nga panahon 23 more or less Moro records of Jabida was massacre, and that's the trigger na organize activation sa Moro. So kinahanglan nga na ay resistance because during Marcos sa senior may mugso ang Moro National Liberation. Kung every year nag-celebrate may Moro National Liberation Front is Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. what we are not happy of is what the government treating Pastor Kibuloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Kibuloy. Wala kami makikita eh. Yun talaga ang punto dito na maganda eh. 'Di ba? Yun talaga ang punto dito eh. Kasi this is in aid of legislation. Hindi ko maintindihan bakit ano pa bang batas ang gusto niya para maproteksyonan ng mga kababaihan at ang mga kasi yan yung kanyang komite. Alam niyo lahat na ng proteksyon na andyan na. Implementasyon na lang ang kulang. Ano pang kailangan mong maproteksyonan? Lawyer, wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman is their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually in aid of legislation eh. Ano yan? It is an aid of humiliation Correct. addressed to Pastor Kibuloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? Ayon naman kay Rolando Asis Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. as we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhin nila sa korte ang kuhan kaya para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, pakita na to dapat in aid of legislation na day. Leping po, salamat. Nahimo naman silang ang ruler, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So,
katanaw na mo mura og bias kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims, and he recognized, he love us. Yes, sir. He love us Muslims. So as Muslim, we also love him. Wala pa man gimiya na gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Nako? Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganun, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Kibuloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Kibuloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos mo o maayo ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao may believe sa'yo. At silap ang lalaban para sa'yo. Ang sabi ko po kay Pastor, tabangan good siya sa tanan di buok Mindanao, iguo sa good siya. Kasi siya is nagapastor na maayod sa tao. Anak lami, labi na kani mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug Roma, tabangan gyud nato si Pastor Kibuloy. Kay ngano katong next last year akong bana, tabang na siya dito sa bukid bito sa May Tamayong. Nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagyana si Pastor, gitabangan gyud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Kibuloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Makigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud lang tabangan. Dili mi mahadlok kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay. Basta among katungod pakigbisog gyud mi. Labi na karon si Pastor gingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers nato. Inshallah. Inshallah. Maundang na. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Nako, eto ha. Matindi ho itong MNLF na ito. Ito ho ay mga masasabi nating nanindigan na ho ito. Hindi lamang po sa isang administrasyon, pero ito mula ho nung panahon pa lang ng Kastila, ito ho ang talagang mga naninindigan, ang mga Moro sa ating pananakop. Ito ay talagang masasabi mong may pagmamahal sa bayan, di ba? So, itong pagpapakita nila ng suporta kay Pastor Kibuloy, alam niyo yun, even if, kaya nga, this is ito lang lagi kong ini-explain sa inyo paulit-ulit. This is not a matter of religion. We're not talking about tama ba ang relihiyon ni Kibuloy o hindi. Hindi ho yun ang usapin ho dito. Kasi ang sumusuporta po kay Pastor Kibuloy ay hindi ho lamang karelihiyon niya. Alam nyo, minsan, kahit po, sabi ko nga sa inyo, kahit po ako ay guilty dyan, pagka ang isang tao may ibang paniniwala pagdating sa relihiyon, medyo minsan talagang yung thinking natin sumasabit di ba? Parang iba kagad ang thinking natin Yan ang totoo Kaya lang, if you are a person na malawak ang pag-iisip, ibig sabihin, open-minded ka sa mga bagay-bagay at hindi ka sarado mahirap po kasi sa ilang mga Pilipino, pag sarado na isip, sarado na isip.
porket nakitaan nila ng medyo kakaiba si Pastor Kibuloy, isipin na kagad nila, ano yan, kulto yan, ganyan. Alam mo, sabi ko nung sa inyo, my take on the religion side of Kibuloy, hindi ko nagbago yun. Same pa din po. I do not agree pa rin with sa kanyang theology. But that's not the point here. Yun kasi yung gustong palabasin ng iibang mga bumabanat sa kanya. This is akala ko ba, appointed son of God ka? Bakit di mo patigilin tong gobyerno na ito? If you really understand theology, you would not even say that. Bakit? Si Kristo nga hindi niya napatigil yung pagpapako sa kanya sa krus Even all after him, after the Lord, yung mga disipulo nga napatigil ba nila nung sila pinersecute? Hindi. If you really understand theology, because hindi yun ang usapin dito Ang usapin po dito, it's about persecution ng isang tao, whether ano pa man ang kanyang relihiyon. It's not the religion ang issue dito. Ang issue dito is persecuting someone in a wrong way. Ano ho yun? Through public trial, which is yung ginagawa ng Senate. That's the issue here. Di ba? Kaya nga alam mo, ang mga banateros, matagal na naninindigan yan. Kami po, marami na ho sa amin bumatikos mula nung kami nanindigan laban kay Bantag. Nasubok ko kami niyan. Kami yung isa sa mga unang nanindigan. Marami yung hindi nanindigan dyan, natakot. But eventually, nung nakita nilang may views, tsaka sila lumipat kay Bantag. Maraming Bantag vloggers na may tililing Lumipat na lang kasi nakita nila na, pinifeature na ng Banateros at maraming magandang response, doon din sila tumalon. O after nun, kay Tebes. Di ba? Ang dami nagsabi nun na bakit mo kinakampihan si Tebes? Di ba gago yan, si Raulo yan? Barumbado yan? Hindi naman yun ang issue natin dito Ang issue natin, guilty ba siya tulad ng inaakusahan ng gobyerno? Yun po kasi ang problema natin. O, eto na naman, kay Kibuloy. Napakahirap kampihan ni Pastor Kibuloy sa dami ng mga tatanga-tangang Pilipino, kung makahusga, akala mo alam na. Katulad ko. Ang hirap, pero dahil nga open-minded tayo, tiningnan natin lahat. Alam mo yun? Yung iba pa dyan, sino ba yung, hindi ko na lang babanggitin yung mga, mga sintu-sintong vlogger Meron pa nagsabi doon, Kesyo, hindi nyo ba naisip na prepared sila nung dumating kayo? They were all prepared? Hindi mo rin ba naisip na hindi lang kami basta-basta naniwala doon? Eto, I'm speaking for ourselves, kaming Banateros. Before kami pumunta ng Banateros doon, yung sa ibang vlogger, hindi ko sila pwedeng, I cannot speak for them. Kasi di naman po kami nag-uusap. Kaming tatlo lang, si Coach Oli, si Boss Dada, nag-usap-usap kami doon. Kasi alam naman natin na kaming tatlo, hindi ko kami, solved. Ika nga, hindi kami solved dito kay Pastor Kibuloy. Until, sabi nga namin, let's just observe. Yun ang usapan namin, kaming tatlo doon. Observe lang tayo. Hindi tayo ibig sabihin we would support them. Pero kami mismo we observe, tiningnan namin yung galawan nila. Mararamdaman mo pag merong peke Alam mo yun? Sabi ko nga isang peke lang. Kasi siyempre meron ka na kaagad may prejudice ka na sandali, malito si Kibuloy, malitong di ba? May ganun ka na Kaya nga sabi ko, may makita lang, may maamoy lang ako. Amoy lang na there is something wrong with these people. Sabi ko sa inyo, hindi ganito ang tono ko. Pero wala ho akong naamoy. Lakas pa naman ng pangamoy ko dyan. Pagka tinotalk shit ka lang. Hindi ako magsasalita at that time. Inoohan lang kita. Pero after a while, babanatan kita. Kasi ang dali ko makaamoy ng mga ganyan, yung doble cara. Yung pagka, iba yung kausap mo, ay maniwala ka sa akin. Wag ho ang Banateros dahil talagang lagpak ka sa amin. Hindi ka papasa pag kami meron kang ibang motibo. Marami na kaming dinrap na ganyan Baka akala ninyo. Ang dami na mga ilang attempts ng ilang mga politikong gustong makipag-usap sa amin, gustong magbigay ng kanilang opinion, sabihin yung kanilang side, gusto nilang sabihin, pero pag malayo pa lang, naamoy na kita, hindi na kita imimit, maniwala ka. Ang dami ng, hindi lang politiko, public official pa, na gusto makipagkasundo sa akin. Hindi kasunduan Ibig sabihin ng kasundo is parang, wag mo na kaming banatan. Yung ganoon, padadaanin pa through other people,
para lang alam mo yun, para lang hindi sila madali, pero hindi. Pag naamoy ko na kagad na may iba kang motibo, sorry ka, I will not allow my credibility na masira dahil lang sa isang taong nakiusap through a friend. Hindi ho ganun. Hindi ho kami ganun. Dahil alam ko, kaya ka nakikiusap kasi talagang sablay ka. Gets mo? And, honestly honestly, si Pastor Kibuloy hindi nakiusap. Wala siyang parting words na bahala na kayo ha, kayo na magtanggol, o kayo na, walang ganun. Hindi ko nga parang hindi nga ako nakapagpaalam ng ganun ka masasabi mong paalam kasi sila, nagtagal pa sila ako, umalis na kagad ako. Walang sinabi si Pastor sa akin na, wag mo na akong banatan sa susunod ha. Walang ganun. And alam niya na pag kami ginawa siyang mali pa rin, kung sakasakali in the future, babanat ako. Hindi ko kaahayaan. Kasi sabi ko nga sa inyo paulit-ulit etong mga nakikita natin sa telebisyon, sa mga news, mawawala rin yung mga yan. Pero ang vlogging, hindi mawawala yan. Forever yan. Baka mas titindi pa. So yung credibility mo na binild sa tao, yan ay matindi. Nagigets nyo? Yan ay hindi mawawala. So dapat pangalagaan yan. Boss, amuyin mo daw si Jay. Ayoko, may yan. Baka meron pa niyan yan. Ni Cass Janet yan. Dating friend ni Cass Janet yan. Baka nag-anuhan sila niyan. Baka amoy klo. Hindi ka ko na masabi. Buti hindi ko nasabi yun, ha? Ito. Pero bago tayo magtapos, naging issue ito Itong issue na tungkol sa guro. Alam niyo ba yung guro na yon? Kayo, anong masasabi niyo dito sa guro na to? Napanood niyo to? Makapal ang mukha, ingrato at wala kayong mararating. Sino magkakalang galing ang mga masasakit na saltang yan sa isang guro? Sinabi po yan ng isang high school teacher sa kanyang mga estudyante. Kaya naman pinagpapaliwanag siya ng Department of Education. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Ang kakapal na mga mukha nyo! Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ingrato. Galing squatter. Patay tayo dyan. Galit na galit, parang gustong manakit ng high school teacher na yan. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala ka namang nararating sa buhay. Naku po, patay tayo. Ang paninermo niya sa kanyang mga estudyante, ni-livestream pa niya kaya viral ngayon. Wait, pakinggan nyo lang. Hindi naman kung ano bang ginawa ng mga estudyante para pagsalitaan sila ng ganyan ng kanilang guro. Basta ang himutok ni teacher, hindi raw siya nirespeto. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Maraming netizen ang bumatikos sa guro, pero meron din namang kumampi sa kanya. Kinumpirma ng Department of Education ng isang high school teacher mula sa Metro Manila ang nasa viral video. Nag-issue na sila ngayon ng show cause order sa guro para magpaliwanag. Within 72 hours, magsasubmit yung teacher ng kanyang explanation, and that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or not. Posibleng masuspende o matanggal sa serbisyo ang guro depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa Child Protection Policy ng DepEd, anumang gawain o salita na makakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinokonsiderang child abuse. Ang Teachers Dignity Coalition hindi raw kinukonsenti ang paninermon at masasakit na salitang sinabi ng guro. Pero wag naman daw sanang husgahan kaagad ang teacher. Hindi namin nakikita na ito ay tama, in fact mali, na pagsabihan mo ng masakit na salita, ng abusive na mga words, yung mga bata, it's at the very least demeaning. Yun po yung tingin namin dyan. Inaakapila namin sa ating mga kababayan, huwag naman agad husgahan. We really don't know. Ano ba yung extent? Paano ba siya sinasabi niyang binastos or whatever? Sa kabilang banda, tingin ng grupo ay dapat na ring i-review ang child protection policy ng DepEd, lalo trabaho rin ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Kaya umaasa ang TDC na hindi basta-basta makakasuhan o masisibak ang nag-viral na guro. Sa ngayon, pinayuhan ng grupo ang mga guro na iwasan muna ang paggamit ng social media sa loob ng klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Yan. Ay nako, hati-hati ang mga opinion ng mamamayan, mga netizen tungkol dito sa issue na to. Actually,
Kahit po ako may mga nababasa ako na sabi nila, ang problema din kasi sa generation natin ngayon, masyadong mga mga spoiled, ayaw na ng pinagsasabihan. Pero meron din naman ako naririnig na sinasabi nila, mali kasi yung the way na sinabi nung guro. Pwede naman siyang magalit, sabi nga di ba? In your anger, do not sin. Ibig sabihin nun, hindi naman masamang magalit, pero dapat tama ang pagpagalit. Ibig sabihin, instead of discouraging, it should be encouraging. Pwede ka namang magalit ng ng ipakita mo yung concern mo instead na talakan mo lang. At ang hindi ko maintindihan dito, bakit naka-video? Ano ka, vlogger? Vlogger ba si... hindi kaya follower ni Nino? Kasi yung bunganga Ganon din kabastos yung bunganga Hindi kaya alam mo, sa totoo lang, hindi dapat yung mga katulad ni Nino, hindi dapat siya nananatili sa vlogging. Kasi nagiging bad example. Pag walang ginawa ang dyan ng mga platform, nagiging bad example. Okay lang pala yung ganyang kapangit na nagbablog. Ganon. Gago! Hindi, di ba? Mantakin mo ganun ang itsura mo tapos magmumura ka pa. Ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng ugali mo. Ano na lang sasabihin ng tao nun? Pangit talagang halimbawa ka. Kaya nga, hindi, ako sa akin lang, hindi, ito, seryoso na. Baka naman sabihin nyo, pinagluloko. Hindi, meron kasing meron talagang, tandaan nyo, lalo na pagbata. Napakalakas ng impact niyan sa bata. So, dapat bilang guro, sa tingin ko ayokong husgahan si nanay kung bakit ganun siya magmura sa kanyang. Hindi ko alam kung baka naman niloko siya ng asawa niya o ng jowa niya, kaya dinala niya sa classroom. Pero gayon pa man, hindi tama yun. Di ba? Ito naman siya. Bakit ba talaga? Sino ba ang deputy secretary? Ano naman kinaugnayan ng deputy secretary? Ano nang kabobohan yan? Ano kabobohan yan? Kaya nga didisiplinahin di ba? Hindi mo narinig? Bobo lang. Sininyo? Kas Janet? Ano to? Kanino kang disipulo? Bakit ba masakit pa niyan? Anak yan ng guro ko. Masakit pa niyan? Baka guro yan ng anak mo. Tiga-tagig. Anak yan ng guro ko. Yung teacher mo, dati, anak niya yan. Yung guro na yan. Hindi, ito seryoso na. Ito yung seryosong bagay. Sana po kayong mga guro, matuto naman tayong magalit ng tama. Ibig sabihin, kasi alam nyo, pag ikaw nagpagalit ka ng tao, dapat out of love Hindi, seryoso ito. Kasi, ano yung sabi ng out of love? When you say out of love, dapat, kaya mo siya pinapagalitan kasi you want to tell him na hindi maganda yung ginagawa mo. Kung hindi, ito mangyayari sa'yo. Hindi mo siya pinapagalitan because you were hurt. You understand? Sometimes kasi ganun tayo sa anak natin Ito, sa totoo to, real talk to. Sa mga anak natin, minsan pinapagalitan natin sila not because gusto natin silang turuan, but because gusto natin silang mapahiya. Kaya nga never scold in public. You never do that. In public, i-scold mo sila, ipapahiya mo sila. Just always remember, pag ikaw nagpagalit ka ng tao, whether you're under him o yung kunwari empleyado mo, huwag mo ipahiya. Pagalitan mo sila for improvement. Ako, ganyan din po ako May anak ka na ba, Banat Bay? Marami. Lahat ng mga kagers, tinuturing ko na anak. Di pa iyakan, ganda ka pa nga. Ang ganda pa nga ng mga anak ko Hindi, totoo. Sanay na po ako sa ganyan. Because I've learned so much with my mistakes. Yung scolding them in public, minsan napapahiya sila in public. Totoo. Kaya nga minsan, dinidiretso ako ni Mocha, wag ganyan, hindi ganyan magpagalit. Dapat ganito. Kaya natutunan ko na yan sa buhay ko. Kasi ganyan namin i-treat ang mga Mocha girls, parang mga kapatid at anak namin na nakakatanda. So explain ko sa kanila. Ito ganito ang lagi ko sinasabi for improvement lang. Ikaw ganito, wag ka masyadong bastos, bunganga mo, balakatak. Minsan yung bunganga mo, bastos-bastos. Totoo, ginaganon ko talaga sila. Minsan, ikaw, ganyan Pero for your improvement lang. Kasi darating ang panahon na ikaw din magkakapamilya. May ganun pa nga ako minsan. Pakilamero ko Sa pamilya nila
Wag kang ganyan. Kasi wag kang ganito sa magulang mo dahil madadala mo yan sa stage. Ganun. Kasi, alam mo, tao yan eh. Yung mga teacher, tao din yan. Yung mga estudyante, tao rin yan, hindi yan robot. Sabihin, nanggaling yan sa masasabi nating dysfunctional na pamilya. Yung mga bata kaya naman nagwawala yan. Ano, feeling mo trip ka lang bastusin yan? Kaya, mga guro, eto tandaan nyo to. Yung mga anak, yung mga estudyante nyo, sa tingin nyo ba kaya tarantado yun sa school dahil lang feel lang niyang bastusin ka? Hindi. May problema yan sa bahay. May problema yan sa bahay, kaya yung defense mechanism nila, binibitbit nila sa school. I know that because I was like that. Akong pinakatarantadong estudyante noon. Tanong nyo pa doon sa eskwelahan ko. Napakatarantado ko noon sa eskwelahan. Because I was rebelling against my family. Ganun o yun. Wala namang kinalaman yung teacher ko. Pero binabato ko yung teacher ko. Totoo. Kaya nga dapat maintindihan ng guru yan eh. May problema kasi sa bahay yung bata, kaya bastos yan. Hindi nakakadanas ng pagmamahal yan sa pamilya nila, kaya bastos yan. So ano solusyon? Talakan mo, sabihin mo, patarantado ka, ganun. Hindi. Kailangan mong iparamdam sa kanila na mahal mo sila. Tapos tsaka mo pagsabihan. Yun ang importante doon eh. Bago mo pagalitan ng isang tao, kailangan na intindihan niya na mahal mo siya at concern ka sa kanya. Then, bababa na yung defense mechanism ng tao. Diba? Kahit sa mga empleyado, pinaparealize ko yan, sasabihin ko muna sa kanila. Kuwari, meron kami isang empleyado, isang staff, sabi ko sa kanya, dati kasi itong basta, hindi maganda buhay nito. Sabi ko sa kanya, alam mo, tutulungan kita na maayos yung buhay nyo, pamilya mo, magkaroon ng magandang source of income. Kasi sabi mo, napariwara ka nung nawalan ka ng source of income. Eto, may source of income ka. Pagbutihin mo yung trabaho mo. Pero subukan mo lang magnakaw, papatayin kita. Sisiguraduhin kong kulungan ng... At along the way sa kulungan, malalaglag ka sa sasakyan. Pero, totoo, sinabi ko yun pero concern ako sa'yo. Kaya gusto kitang tulungan. Bibigyan kita ng magandang trabaho, maayos na sahod, hindi ka magugutom sa... Kasi kami, ganun kami, team kami. Lagi ko nga sinasabi ito sa grupo ko, ang Mocha Girls ay team. Hindi lang ito yung apat na babae. Ang Mocha Girls kasama ang management. Kasama dyan yung assistant ko na si Toto. Kasama dyan yung mga production assistant, technical assistant. Staff po yan. So para kaming pamilya. Ganon ko sila ituring. Yung sinasabi ko, pero pag kayo nagloko, yayarin ko kayo. Sabi ko sa kanila. Pero pag dito kayo, sisiguraduhin kong kahit anong mangyari sa inyo, ang pamilya nyo sagot ko. Yan ang ano ko sa kanila. Totoo, walang biro. Sinasabi ko yan sa kanila. Pag may mangyari sa inyo, sagot ko pamilya nyo. Ibigay nyo lang ang buong ano nyo dito. Pero pinagagalitan ko. Pag nagkamali, ito, anong tawag dito? Huwag kang tanga ha. Gaganunin ko. Pero malambing. Kailangan ganun, may lambing. Ha? Anong payo ko kay ninyong bakla sa... Wala akong may payo doon. Tao ba yun? Pinapayuhan ko, tao lang. Hindi ako nagpapayo sa mga ano. Hindi, mahirap payuhan yung ano na yan. Medyo ano. May sintos. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat ha.